Sa pagtulong ni Aling Melba kay Zoe laban sa mga lasing, ay pumayag si Zoe na tumuloy sa bahay ni Aling Melba para makapag-charge ng kanyang telepono hanggang sa unti-unti niya itong nakitaan ng kakaibang kilos, lalo na nag-trigger ito ng tumawag si Annalyn at narinig na hinahanap na si Zoe ng kanilang tatay RJ. At sa galit ni Aling Melba ay inagaw ang telepono ni Zoe at sinigawan ito na hindi ito makukuha si Zoe ni Nestor, ang asawa ni Melba. Narinig naman ito ni Annalyn at agad tinanong kay Chang Susan kung kilala nito si Aling Melba at kung alam kung saan nakatira. Ang hindi alam nito ni Chang Susan at Lynette na umalis si Annalyn sa kanilang bahay para hanapin ang inaakalang kapatid. Pagdating ni Annalyn sa bahay ni Aling Melba ay si Annalyn ang inaakalang anak, kaya pinaalis ni Aling Melba si Zoe na isang impostor umano. Pero itong si Moira ay nalaman ang tungkol sa kalagayan ni Annalyn na mapahamak ay sinabihan si Zoe na ilihim na may alam ito kung nasaan si Annalyn. Kaya hindi sinabi ni Zoe kay daddy niya RJ kung nasaan si Annalyn nang pagtawag nito. Pero si Moira ay sumakit lalo ang ulo naman nang nalamang magkasama si Lynette at RJ na hinahanap ang nawawala nilang anak. Samantala si Annalyn ay bihag na ni Aling Melba at itinali at ikinulong at tinakpan pa ang bibig doon sa itaas ng bahay para umano hindi makatakas at hindi sumama sa asawa niyang si Nestor sa Zamboanga. Mahanap kaya nila Lynette at RJ itong si Annalyn? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.